buhat sa mga kinabuhi. Especially, mga igsoon na ako sa, di ba, trabaho ng mga igsoon niya. Nalipay mo po ba kay na ako sa kanang Christian na community, continue lang yapon. And na may mga workmates pa unbelievers, but I praise God because I know there's a purpose nga nang ibutan ko diyan na field, and I'm happy ako ang mga, especially sa mga owners sa akong trabahoan kay Christian food pa, Christian youth, like sold out youth, and always yung kina-owner si Lord, every time na sila mabuhat, business, even silang gift, ilang yung i-acknowledge ang Ginoo ng source sa tanan. So I hope mga igsoon, yung anak ko na nato ang perspective. So, ganun nga, kung sa man na itong nakakaroon, kung sa takahimso, kung sa ito ang talento or trabaho dihatag sa Ginoo, ato di siya pasalamatan, hindi kita mauwaw, dili ta muhuno, pasalamat sa iya mga igsoon. Amen ba? Amen. Yeah, gusto sana ko ipasalamat ang Ginoo kay nabinang ang akong anak, si Elijah, karon it's iyang 3rd birthday. So, praise God. Salamat. Ako rin pasalamat ni Raven, si Eli na abot sa akong live. And we agreed sa ni Raven. We declare that Elijah is not our child. It is God's child. Ipagamit, ipalend lang na sa mga. So, anytime siya may nabok ang Eli, we will consider it. Kung sa'y will ni Lord, kung sa'y plans ni Lord, ang mura ginang isurrender sa Ginoo. That's why we have peace, we have comfort always sa Ginoo. Okay, amo ginang i-declare nila na mo sa Eli ba na God's child, dili na mo agad. Amen? So, lang, dumog himaya akong pagbalik sa Ginoo in Jesus' name. Glory to God. Ako rin, MC. Praise God, hallelujah. Ito mga igsoon, I'm so happy and blessed to see you again this Sunday. You know, this is not just ordinary day. I believe God has a purpose. God has plans sa ato at sa mga igsoon. Amen ba? Amen. Kinsa may excited karon na maminaw sa pulong sa Dios. Amen? Amen. Tagana to pakpakan to si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So now that our very important, pinaka-important part sa ato service is the Word of God. And I believe, church, and the Bible says in John chapter 1, verse 1, that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So meaning, ang pulong sa Ginoo, usa, siya rapod na. Okay? So, if you have your Bible, I encourage you to open it, and if you have notebooks, ball pens, just write it down. Make a journal, because maybe today, God will speak to you. Amen ba? Amen? So, prepare your hearts as we... Okay. Sige. Sorry. Okay, ato before ka mag-proceed, napay mo testimony. Okay. Ato pa ng Ginoo sa iyong kinabuhi. Hello, good morning, mga family. Mag-testify ko about katong ibiyahe ni sa Mindanao. Papauli niyo pabalik mi Negros. Niagi ni sa bukid mo nga ito dito mga alas 8 alas 9. Sa pagkaugma, praise God, nabalitaan mo sa social media katong nahugno bitaw sa bukid mo dumi nang agi. Grabe, praise God, encourage mi tipalabay ditong dapita. Grabe, nahugno tong kato sa bukidnan, di ba? Pag-o dyan may pag-agi ato, pagkauman, mathanan mo nga. Mahuglo, igo na dyan may praise God, grabe kayo Ginoo, grabe kayo pagpalangan mo. Ako, di ko mahulong og singgit kung saan paayong Ginoo sa kong Ginoo. Grabe, praise God. Ano kami paiwan, kanunay mo, niya kami giubanan, bisan na sa kabitol. Grabe kayo ang Ginoo, pagka-upa ko ka ng grabe, langga ka ng Ginoo. Ako pa yung plano ato pagka Sabado, kami mo biyaki ako sa Gawon. Sinanag, murag na dyan nag-push na mo nga. Biyahe na dyan, iko na dyan. Praise God, ako dyan pasalamatan. Ako isyagit, pasalamatan, kamaayos sa Ginoo sa akong kinabuhi. Lord, di ko akong kinabuhi, surrender ko diha kanimo tungod sa imong gibuhat sa akong kinabuhi. Pagbago ni mo ka na ako, mawa mo ka-expect. Nakaambil ako sa una, imong ato ako, lahat ako, kalinom ako dili day. Grabe kay planong Ginoo na ako. Kung ako panindigan, nagipili ko niya.
to God. Salamat, Sister Yeng, no? Encourage, grabe yun si God pa paglihok gani. Di man nato makita, pero I believe God is always working behind the scenes. Amen? Amen. So this time, mga igsoon, now is the time to hear the Word of God. So prepare ourselves. And dili na nato dugayon atong tawakon ang mag-deliver sa Word. Wala lain our beloved Pastora, Melpa Lopez. Thank you so much. Praise God. Amen. Again, mayong buntag mga isuon. I-welcome rin ako ang mga bago. Mga bago natin, mga first timers, of course, God is great yun. Amen. So, ato ang, wala ko kayo balo, wala ka na itong usher, sa name, ani nila, dalani, Chelsea. Lola Leona o si Chelsea. Welcome, no? Welcome, Lola Leona. Welcome, Nai, Chelsea, welcome, no? And, feel at home, no? Salamat sa Ginoo nga uban mo, join mo sa inyong pamilya. Amen? So, salamat sa pag-invite, no? Yung tamunong sa pagsugid, no? Pag-invite, o pagdadadiha o mga kalagya sa Ginoo. Amen? So, kung palakpakan ng Ginoo, sa iyong kinabuhi, welcome, welcome. No? Mga igsoon. Amen? Praise the Lord. God is great. Amen? Okay, so I know nga alive ta, awake, alert, and enthusiastic. Amen? Ibalong na mo ng kantahan, no? O ang mga anak sa Ginoo, no? Pero medyo na madastigon. Amen? Hindi magluya-luya. Amen? Praise the Lord. And I believe, church, na maayon yun ang Ginoo sa ating kinabuhi, sa mga testimony lang nato, no? Ang i-testify ni Yen, no? Nga grabe ang Ginoo, ang protection yun sa Ginoo, no? Na aji mo sulti na to, no? Nga kanang lakaw, no? Kay mas na mahitaboy na, no? So, maayon yun ang Ginoo, no? Isa na makatestify ni God is great. Ang tanan na makatestify na ang Ginoo maayon mo singit, hallelujah! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! God is good yun. Ang among asa bitaw, pasalamat sa Ginoo, no? Sa good health, kaya dihatag, no? Sa among pamilya. And I believe, church, na dili yun ang muhunong ang paglihok sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? So this time, mga igsoon, let's, ang atong title, no? Sa ato ang topic karon is about the love commitment. The love commitment to follow Christ forever and to declare His people. Before that, mga igsoon, let's pray. Hallelujah. Yes, Lord, salamat sa Diyos. Ginawa ko ipaubos ako pagalimutan. O Lord, ako ipangayo ang imong kaalam ng Diyos. Dili ang akong thought, dili ang akong word, dili ang akong gawas, kundi imo nga pala ang Espiritu. Lord, himo ang Ginoo ang tanan na makadungog sa imong pulong o Diyos. Mutisok sa ilang kasing-kasing. Walang Spirit to speak to us, Lord God, today. We need you, Lord God. We need you, Holy Spirit. We pray, Lord God, na Lord, ang kanang imong pulong, Ginoo, may magtudlo alam mo karon. Lord, matisok yun sa among kasing-kasing. Sama, Ginoo, naduhangan, suhag, Ginoo, sa, like, sword, Ginoo. Anak ka sharp, Ginoo, ang imong pulong o Diyos. Ang giampo, Lord God, na ang imong pulong, o magbago, mag-transform sa matag usa ka. Salamat kaayo. All these things we ask. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. So, maayong buntag usa mga igsoon. Amen. So, okay, so ato ang topic karon is all about the love commitment to follow Christ forever and to care His people. No, naa sa John 21, chapter 21, verse 15 to 19. Okay, so, unsa man ang love commitment?
Okay? Ang love commitment, no? Mauna imong personal nga vow, no? Mga vows diha sa to someone. Amen? Okay, so, sa itong time nga nidawag ta ni Kristo, from that day, we receive Christ as our Lord and Savior, our Master. No? Diha ta ni nag-start ang ato ang love, atong commitment diha sa Ginoo. Amen? Nag-ingon ka rin, kinsa may minyo dali. Dito. Balik. Na. Okay. So, kinsa may minyo dali. Kinsa may naka-experience na pagsulti. Diba? Nagsulti man ta ana. To have and to hold from this day forward, for better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Di ba? Mao man ato ang kung ikaw minyo, no? Naka-try ta o naka-attend ta og wedding ceremony, no? Actually sa amo ang time ni Edwin, mo na ipaabot. Mo na akong ipaabot sa pagsulti anak, pero wala din kasulti anak. Kaya nga naman wala man mo guide ang akong nag-officiate sa kasal, no? Pag human na ako, basta mo dito akong ipaabot, wala din ko kasulti anak. So mo to pag-himo na ako, no? Dito, I hope and praying na ako opportunity nga masulti na ako. Masulti na ako ni Edwin, okay? To have and to hold from this day forward, for better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Amen. So karon nga mga version ng lahi naman ron, traditional ko man na siya vows, no? Ang pastor o ang pari may musultian na kita mo kuan lang ta, pero karon ang mga batanon karon nga kaslod sila kasing-kasing naman yun. O ang problema din ha, mga igsoon, after ana pila ka years na sa kami yun, kumusta na nga promise? Naapa ba na nga promise? O nawagta na? O nahimo na siya ang usaban? Ha? Wala na lang ang promise. Amen? Okay, so, sama sa ato ang mga igsoon, the moment na ni-receive ta ni Christ as our Lord and personal Savior, nag-commit ta din sa Ginoo nga mulang ta niya. Higugmaon gid nato ang Ginoo. Himuon gid nato siyang Lord, himuon gid nato siyang Master. Unsa may paman sa Ginoo, ready ta mo follow. O kana ang commitment nato sa Ginoo mga igsoon, kumusta ka? O nagkaanaw na ba na ka luya? O nagkaanaw na ba na nagsosay? Amen? So, karon ako ng paingito mga igsoon. Right? So, ang atong text naman sa John chapter 21, verse 15 to okay. Sa John, namin mga Biblia, mga igsoon, atong Biblia sa John 21, verse 15 to 19. Okay? Ato basahon. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Again, Jesus said to Simon Peter, wala yung kuhaan. Sige, kuhaan na lang kayo kaya ma-disturb ta. Right? Sige, akong balik ko na sa 15. Okay. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said
Simon, son of John, do you love me? He answered, Yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, Take care of my sheep. The third time he said to him, third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, Do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, Feed my sheep. Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you did not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, Follow me. Right? Okay, so para magtagal na magpa-prank mga iso, kanina story, no? This was the third time nga ni-appeared si Jesus after sa iyang death, after he raised from the dead. No? Muna ang third time ni-appear siya nga doon sa mga iyang disipulo. Okay? So makita nato mga iso kung naamoy Biblia sa verse 1 to 14, mabasa nato dito nga si Simon Peter, no? Si Simon Peter, nibalik siya sa pangisda. Inibalik siya. Okay? So, but before kinsa mo yun si Simon Peter? Okay? Who is Simon Peter? Okay? Or often called Peter in the Bible, Peter. Alright? So, si Simon Peter, usa siya ka fisherman. Fisherman by trade. Mao na iyang trabaho. No? Okay? So, siya mo ang first of the 12 disciples called by Jesus. Siya ang pinakaunang nga gitawag ni God, ni Jesus. Sa 12 disipulo, siya ang pinakauna, si Simon Peter. Okay? Kung kahinunod sa mo, siya mo ang naglakaw katong naingon sa story sa Bible nga, kung ikaw na Ginoo, no, naglakaw si Jesus sa dagat, kung ikaw na Ginoo, palakta ko. Okay? Si Simon Peter sa to. Kung nakinumdum taan ang story. Okay? And then, nasa Matthew 14:28-31, kung mabasa na ninyo na ato mga isuot. Si Simon Peter or Peter, siya po ang i-deny ni Jesus. Kapila? 3 times. Okay? So, si Simon Peter, usa sa pinaka-close na disipulo ni Jesus. Right? So, para lang mahatagan na, para mabutang sa inyong una-una, ako din si Peter, okay? Si Peter siya, mostly siya ang martyred for Christ and was crucified upside down. Okay, so, namatay din siya, no? Nagpabilin, no? Diha sa iyang commitment, diha sa Ginoo. Amen? Para makakwanta sa background ni Peter. Okay? So, makita nato, nabasa nato mga isol. Let's, please, okay? So, sa verse 15, 16, 17, okay? Kung nabasahan nato, na ay tulong ng mga pangutana si Jesus na ni Peter, ni Simon Peter. Okay? Ang una niya, ningon siya, Simon, son of John, do you love me more than this? Ingon si Peter, Yes, Lord, he said. You know that I love you. Unsa ito bang ni Jesus? Unsa ito bang ni Jesus? Feed my love. Okay, sa 16, Simon, son of John, do you love me? Kadua. Ingon dahil si Peter, Yes, Lord. You know that I love you. Ito bang na mo si Jesus? Unsa ingon niya? Basta. Take care of my sheep. Again? Take care of my sheep. Again? Take care of Take care of my sheep. Okay? Sa ika 17, no? Alright. Okay. So, sa verse 17, ingon siya, Simon, son of John. Okay? Do you love me?
Okay? So this time, mura na, sakitan man si Peter. No? Kaya nga naman, siya mura katulo naman yun, di nangutana si Jesus. Mura man ni siya, o ano, baga para ni Jesus, o para ni Simon, gusto mo yun, right? So, kung siya tubag ni Simon Peter, Lord, you know all things. You know that I love you. Kung siya tubag sa Ginoo, ni Jesus, feed my sheep. Alam mo mga iso, ang pagpangutana ni Jesus na ni Peter, wala pa sabot nga, wala kay bawo si Jesus sa tubag. Kaya palo siya nga sa kasing ni Peter. Okay? So, gusto lang ni Jesus, okay, next slide, please. Okay? Kanina pagpangutana sa 15, gusto ni Jesus gusto niya i-restore, no? I-restore ang commitment niya sa ni Peter. Okay? So remember, no, i-deny man si Jesus 3 times ni Peter, right? Okay? So maybe si Peter naka feel of kanang discouragement. Mura naka feel of kanang unworthy siya. Kung atong tanaw, di ba nibalik siya pagpangisda. Uban sa mga disipulo. Sa previous na mga verses, nibalik siya. Okay? So, una karon, nagpakita si Jesus niya. Okay? So, gusto ni Jesus nga ma-restore ang iyang commitment diha niya. Right? Okay, so Simon John, do you love me more than this? Ang this lang masabot ani, possible ang career ni Peter. Kasi mubalik pa siya. Okay? So, muna yung ipangutanan yun, iklaro yun niya. Pero unsay tubag ni Peter? Yes, Lord. Yes, Lord, I love you. Pero naingon si Jesus, feed my love. Okay? So, it was Jesus' gentle way of saying nga, ang imuhang failure doesn't define you. Kundi ang imuhang gugma ako kinahanglan. Sometimes, no, ma-discourage ta. Sometimes, atong commitment niya sa Ginoo, mausap. Ma-discourage ta. Siguro natin gibuhat na something na dili tayo muot sa Ginoo, mo ay nag-lead na to ba nga muna naman nawala naman mo sa tawag sa Ginoo. Okay? So remember mga igsoon nga ang Ginoo wala magtanaw ana. Wala magtanaw sa atong failures. Kundi kung giunsa nimo paghigugma ang Dios. So, Jesus reminded Peter that love is the true foundation of following Him. Gusto i-emphasize ni Jesus nga ang tinuod nga gugma, no mao ang foundation. Kaya kung walay gugma, wala yun. Gugma nga gikan sa Ginoo. Amen? Right. Next slide. Okay? So, in Christian service mga igsoon, ang pagpangalagad sa Dios, nag-ingon diri, love is the true, kinahanglan o gugmang yun nga tinuoray. Okay? Love is the true foundation, and love is the most important ingredient sa pagpangalagad sa Ginoo. Kinsa man karon nga nangalagad sa Ginoo. Kinsa man karon nangalagad sa Ginoo. Tinuod pag yun na ang gugma, mo ay nag-drive nato sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaya kung wala, dili kita mo lahutay. Okay? So next slide please. Ang question na ay reflection nato. Are there things that discourage us from following Jesus? What are they? And what did you do about them? Naabay mga butangan na discourage sa pagpangalagad sa Ginoo may. Nangalagad na ta sa Ginoo pero nihunong ta. Kaya na-discourage ta. Naapay mga butang nato karon. Ato kitsa ka nato kasing-kasing. Okay? Unsa man ang atong gibuhat anak. Nagpabilin ba yun ta anak? Nagpabilin ba yun ta?
Okay? Remember, ang matagusan nato, gitawag sa Dios. Amen ba? Amen. Gitawag ka sa Ginoo. Walay Kristohanon nga wala tawag ka sa Dios. Gitawag ka sa Dios. Naatay mga mission nga dapat buhaton mga igsuon. Amen? So next slide please. Alright? So, there is a verse 16. So ako na lang ang ibili ninyo mga igsuon ang mga pangutana. Ikaduha, no? Ikaduha, second time nga nangutana si Jesus ni Peter, and just Simon, son of John, do you love me? Ingon si Peter, yes Lord, you know that I love you. Okay? So ingon si Jesus, ang answer ni Jesus, take care of my sheep. Take care of my sheep. Okay? So dinhi nga pangutana mga igsoon, si Jesus gave Peter a chance to renew his commitment to care for his people. No? Gusto ni Jesus nga yatagan si Peter of chance, no? Para ma-renew ang iyang commitment nga mo-care ani nga mga tao. Okay? So, kapag mga igsuon ng Kristohanon, kinahanglan naatay mga disciple. Okay? Mo-care din ka og mga tao. Amen? So, naadiri, nga naman nagbutang diri sheep, lamb, no? Unsa man na din ang sheep? Next slide, please. Okay? Next slide. Okay? So, sheep and lamb. Di ba? Ningon, take care of my sheep, feed my lambs. Di ba? Muna yung ni Jesus, muna itubag niya sa pagtubag po ni Peter. Okay? So, sheep here, no? Refer. No? Nag-refer na siya o kanang adult sheep. No? Kanang nabito every katong nangutana gani si dito nangutana diri sa ato ang prayer and fasting nangutana si pastority man siguro to unsa may different kuno sa lamb ug ang sheep, no? So GPT dayon ba, no? Ingon GPT, lamb kuno is a young sheep, no? Young sheep under 1 year old. 1 year old. Then, ang sheep is adult na siya 1 year above. Nagkalagpo na siya. Okay? So, diri si Jesus, gusto niya nga ipa-feed, ipa-care niya ang sheep, ang lamb. No? Okay? So, ang lamb here, nagsulti na mga new believers. Mga new believers. Aning adult, believers na sila nga, ni matured na. I-mature na dito, pero hindi pa dito na kinahanglan pa yung nato i-feed food. Okay? So, dito po sa second question ni Jesus, no? Nag-emphasize po na siya o nagsulti po na nag-mention po si Jesus na feeding o tending. Okay? So, feeding, unsa may kalainan sa feeding o tending. Okay? Ang feeding is just giving food. Okay? Kabalo man ta ang mga bata, di ba, kanang infant, kinahanglan yun na nato i-feed yun. Okay? Unsa man na sila ang infant, kung hindi maalagaan, nakita i-ring hinaog, kamay lisanan ba? No? Luoy ka, wala yung mama. Ang mama na to sa mua. Ang mama, ang magputang dili anak. Isama pa kayo ba? Nya, pag nauna mo, nasinabi, luoy dyan kayo, wala yung nagtatiman, luoy kayo, ingon si mami nagtibang, dadala na dito sa taas. No? So, in short, ako tanga pa ba, luoy dyan kayo, wala yung nagtatiman. Basta kayo siya, muta na siya, murag kamatyan, lunay dyan siya. No? Kaya naman, wala man siya ma-feed. Need niya milk. So, inanak po ta. No? Ang kanang mga new believers, mga sensitive, mga kinahanglan pa na siya at imanong, kinahanglan na siya i-feed. No? Kaya kung dili na ato i-feed, noon sa na sila, mamatay yun na sila. No? So, sad to say, no, naay mga new believers nato diri nga wala gyud maalagain. Naabay mga new believers na wala na ito maalagain. Okay? So, kaya nga naman, huwag mo manpower. Huwag mo disciple. So, kung saan mo mahitabuan ang ilang mga isuot, mamatay yun na sila. Okay? So, ang tending is, kung saan mo full care. Okay? Ang feeding is part na
Kinahanglan gyud na siya alagahan, kinahanglan gyud na siya tawagan na pakanon, no? At imanon, i-check ang ilang health kung okay ba. Okay? So mao na siya ang tending mga igsoon. Ug mao na gusto sa Ginoo nato. Okay? Take note mga leaders or mga matured Christian, mga Kristohano na dugay na sa Ginoo, 20 years na, 15 years na, no? Okay? Take note mga igsoon na gikamanta sa Ginoo nga alagaan ni ang mga bag-o nga believers. Right? Okay, so next slide. Okay? So nakakabutang diri, in what ways can I care for others as Jesus asked Peter to take care of my sheep? Unsa man nga mga ways kuno nga magkaalaga ta, no, sa ubang ng mga tao. Okay? Naay mga example diri mga iso. Next slide please. Okay? So naay mga example diri, mga practical example nga ato ang matanaw. Okay? O i-check nato ako kasing-kasing mga igsoon kung natuman ba ni nato, kung nabuhat pa pili nato. Okay? Okay? So kinsa mangutana ko before ko personally, kinsay nag-disciple karon, nag-disciple. Isa nag-disciple. Isa nag-disciple nimo. Nag-disciple ka? Meaning na ay nag-disciple ba nimo? Si Kuya Cholo. Kuya Cholo. Okay, kinsa pa yung nag-disciple din? Kaya na ay nag-gitudluan niya, gidala niya diya sa Ginoo, no? Kinsa ba? Si Raven. Kinsa pa? Kumaya na nag-disciple eh. Kinsa pa? Ha? Nagdala diya sa Ginoo? Si Charis, isa may mong disciple Charis? Sa campus. Okay, very good. Kinsa pa? Na ay duha, ang tulo. Kinsa pa? Si Yeng, nag-disciple. Na kay tuluan karong Yeng. Dito sa kanya, very good, no? Kinsa pa? So, 5. So, out of piyata ka buong diri, let's say mga 40, 30. So, upat lang kabuo ang nag-disciple. How about sa uban? Nag-disciple ba ta? Right? So, mao niyang mga practical example. Okay? Kung nabuhat ang mga iso na, how do we feed His sheep and tend His lamb? Remember, ang kanang isugo sa Ginoo, dili na na ang Peter. Kundi, sa matag-usan nato. Sa matag-usan nato nga, ni matured na diya sa Ginoo. Right? Okay, so, practical example, helping people to read and understand the Bible. Isa lang buhat ani na ay nagtudlo sa tao, no, or na sa disipulo niya, no, nga mo read o mo pagsabot sa Biblia. Sige, alright? Okay, very good. And then encourage them to build a consistent prayer life. So may nabuhat ani. Okay? And then, next, encourage them to share testimonies to others. Okay? So, kana, usa nga, testify ka sa kamaayo sa Ginoo. Right? So, listening to them, dili lang sa pagtudlo sa Biblia, dili lang pag-ampo, no? Kundi, kung naamon dyan tayo problema, naamon dyan mga problema, no? Ang ato mga disipulo, no? So, naminaw ba ta nila? Naminaw ba ta? Okay? Listening, maminaw na ta. Mahungaw lang na silang gibati. O kapahungawan ba ta? E basi, kita po mismo sa dara ang good testanan good. So, muna, no? Okay. So, being sensitive to their needs. Dili lang pag-ampo, kundi sensitive to ta sa ilang kinahanglan. Naiuban na mga tao nga, sa itong mga kaigsunan nga, wala mong bugas. Wala mang ko'y pambayad. Ano lang sa Shopee o sa Lazada, di ka po na maayo. Okay? Ano mga basic needs na to? Pagkaon, no? Wala mang po. Ano kung sa atong gibuhat? Hatagan ba nato sila? Or sige sis, lampo na kanako. Nga magkaroon ka bugas, pero naagod kay bugas na usa ka sako. Naagod kay bugas, pero naagod kay kwarta nga ihatag para papalit og bugas. Pero wala na ito buhata. Okay? So, dapat maging sensitive ka sa ilang need. Na hospital ang atong mga
hospital. Naapatay ikataba or nibisita ba ta? Nitabang ba ta? Nibisita ba ta? Or nasunugan ang atong mga kaigsuunan. Giadto ba nato? Nibisita ba ta? Nitabang ba ta? Okay? So dili lang mo to mga igsuon pray. No, pagtudlo nila ako o pagbasa sa Biblia kundi sensitive ta sa ilang kids. O maunay mag-ayutan sa Ginoo. Amen? Okay? Encourage them to join worship service pagsimba. No? Isa may karong this morning, nag-encourage, simba na. Chat lang. Nag-chat, simba na dali. No? Worship na sa Ginoo. Okay? So, nag-encourage ba ta nila or nabala ko rin yung simba ko? No? Okay? Tanawa ka, pila na ka Sundays na wala na mong simba. Namumusta ba ta? O wala lang, wala pakialam. No? So, muna gikuan sa Ginoo mga igsuon nga. Usa nga mga ways na nag-care ka sa tao, sa ating mga kaigsuonan. Amen? And then encourage them to know and interact other members and participate in other areas of church life. No? Kita ng mga mauwawon, of course, right? Si nanay, mauwawon pa man na. No? Kay first time pa man niya. So, sa itong gibuhat, wala tayo paki. No? Dapat ikuanan nato, atiman muna nato, mga igsoon. Next slide, please. Okay? So, and then teach them that we should not always asking what we can get out of church. No? Kung tubo na lang sila mga igsoon, no? Siguro, sa una, sige tahatag. Pero kung tubo na lang sila yung trabaho, natudluan na sila, no? Dili lang tawag, sige gihapon tag pangayo. Kundi tudluan nato sila sa paghatag. Sa paghatag, tudluan nato sila. Dili lang sige pangayo. Okay? So tudluan na po nato sila nga share kung unsayaan nila. Okay? Sunod, if someone not yet baptized, but encourage them what we can give, and then if someone not yet baptized, encourage them to be. Okay? So, katuin yung mga ginisipulo mo, wala pa mabaptize. Encourage them. Na mapabaptize. Kaya nga naman, aman na sa Ginoo. Okay? So, muna ang mga practical ways, mga example ng mga pamaagi na nag-care ta sa atong kaigsuunan. Okay? So, I hope mga igsuon nga dili na ko ni mabuhat ako ra. Nakinahanglan yun ko ninyo. Nakinahanglan ko ninyo na ay mga youth nato dali mga igsuon. I believe ang gihatag nga shift nato diri mga youth kung ako alagaan. Kung dili na nako mabuhat nga ako ra usa. Kundi naginahanglan ko ninyo sa mga matured na diha sa Ginoo. Atong mga tigulang na diha sa Ginoo. Please, buhaton nato ang mission na ipabuhat sa Ginoo nato. Kaya nga no, kung di ni sila maalagaan, maunsa man ni sila, mapaniwala, kuanan sila, mawala din sila sa Ginoo. Daghan kayong alagaan. Daghan kayo alagaan mga igsoon. And I hope na magpakamanaataan na. Amen? So next slide. Okay? So last mga igsoon, verse 17, Simon, nangutan na. No? Mo na ang pangutana ni Jesus na ni Peter. No? Again, nitubag si Peter na, of course, Lord, love ka. No? Of course, you know all things. You know that I love you. Okay? So, wala dyan gaing tubag si Jesus, feed my sheep. Okay? Here, si Jesus reminded Peter to remain faithful to his mission, even until death. Okay? Kung sa may mission na ihatag ni Jesus ni Peter, okay? Naingon diri to feed his sheep. Kung sa man ang feed, okay? Sa tulingon to lead, care, and guide sa mga followers niya. Amen? Okay? So dapat mga igsuon,
natay gi-disciple karon. Well, dili members ang giingon nila, kundi disciple. Like ni Jesus. No? Di ba nag-disciples man si Jesus? Nag-disciple man siya. Spilled ka po. Kung wala siguro nga disipulo, wala punta. Kung hindi na mga martir sila sa Ginoo, wala mas spread, no, wala mas spread ang word of God. O wala na moabot sa ako ang walay disipulo. Meaning mga igsoon, dili members ang i-encourage, no, sa Ginoo sa ka, kundi disipulo. Disipulo mo willing mamatay para sa Ginoo. Anong parihan mo ba? Ng mga lagad sa Ginoo, martir diya sa Ginoo. Walay pakialam. Basta para sa Ginoo, go. Kung mauna ang Diyos ko sa Ginoo. Disciple, bear fruit that will last. Fruit, dili siya, fruit nga madunot, kundi mo last din siya. Ano yung usa ka mo balik ang Ginoo mga igsoon na natin mga disciple. So karon giunsam na nato nga kanang disipulo nato. Itudloan ba bila nato maayo? No maparihan nimo kay for base na influence ko siya sa imong karakter na dili maayo o walay simba-simba. Kung sa ako ang gifit sa ilaha. Ang maayo ba o ang pagkalibutanon? So dapat mga igsoon, ato nang i-commit diha sa Ginoo. Ako yung ibuhaton kung sa may ang gipabuhat sa Ginoo sa ato. Amen. Do you love God? No? How much do you love Jesus? Kung evaluate nato mga igsoon, 1 to 10. Mayroon ng 1 to 10, no? 1 to 100 na lang. Okay? Pinaka-percentage na ito, ihugman na ito ang Ginoo. 101? Grabe, no? 101. Alright, okay. So, kung sa ka, allow na ito si Jesus. Okay, pero mo yes, mingon mo na, di ko mo ko sa Ginoo. Pero nakita pa yun ang ebidensya na libog mata sa Ginoo. Nakita pa yun. Nagsamyaw ba ta sa pulong sa Diyos? Nagdisipulo ba ta mga igsoon? Okay? So, ikaduha, how much do you love other people? Especially God's people. So, kung sa man, yun sa nato paghigugma sila. Kita ba ang nakahimo o stumbling block sa ilaha? Kasi nakabuhat, naka-stumble ka. So, mga mga isulat, dapat yun ka, mulay langin nga ato ang higugmaon, 100%, kundi ang Diyos na. Amen? So, kita sa usa-usa nato, di ba, ingon sa Bible, sa make disciples, di ba, make disciples, sa tanang nasod, o i-baptize sila, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Okay? So, dapat kayo balutaan ang mga igsoon. Kung nakamagaling ninyo din na wala pa ma-baptize, no? I-baptize sila. Kung i-receive sila ni Christ, kung i-commit nila ilang kinabuhay na ito ni Christ, after anak, i-baptize sila. Kaya diha nga pamaagi na ito ma-deklara, no? Nga kita magsusunod diha ni Kristo. Amen? So, kamura dyan mga tubag anak, mga isulong, giunsa ninyo pag-igugma ang Diyos, o ako ang tao. So, dili ta maging selfish. Si Jesus gani hinao para sa ato umuon atong buhaton, no? Sa matag-usa nato. Na dapat we are willing to sacrifice para sa uban. Amen. Mabuhat ba nato mga igsoon? Amen. Praise the Lord. So, let's pray. Let's pray. Hallelujah. We praise your name, Lord. Salamat kaayo, Diyos. Malinod ka mga igsoon. Malinod ka. And this time, atong
i-recommit ang ato ang kinabuhi diha sa Ginoo. Kung karon murag naluya, murag layo, no? Ang atong kasing-kasing naata diri pero murag bukat ug layo ang atong kasing-kasing diya sa Ginoo. May lahat na nako mga igsoon. Ato nang i-recommit diya sa Ginoo. Remember na ang Ginoo wala magtan-aw kung sa atong mga failures, sa atong nabuhat, kung nagtan-aw siya, kung giunsa nimo siya paghigugma. And karon ato nang i-recommit diya sa Ginoo ang ating tinuod. Kung ato nang pangayuan o pasayo, kabalutang na ang Diyos andam mudamag kanako. Hallelujah. Hallelujah. Nabuhat ba yun nato ang misyon na ihatag sa Ginoo sa tuwa. Remember, church, the Lord is coming. Doon na din siya, ang iyang pagbayad, doon na din kaayo. Kung manubag yun ta anak. Paninglan yun ta sa Ginoo. Ang mga iyang mga ship nga butang sa akong mga kamot, naalagaan ba yun nato? Naatiman ba yun nato? Napatubo ba yun nato? Hallelujah, Ginoo. Aniya kami o Diyos. Among ipataas, Lord, ang mga kamot. Kung among i-recommit, Lord, na ang among kinabuhi, siya kanimo o Diyos. O sa iluwa kami, Ginoo, na wala na ako, Ginoo, mabuhat, ang imong ipabuhat na namo, Diyos. Kay tungod, natintal kami sa kalibutan ng Ginoo. Natintal kami sa mga butang ng Diyos na temporary lang, Ginoo. Pasay luha kami sa Diyos. Na na-focus na po ang una-una kami kasing-kasing sa mga butang na temporary sa kalibutan ng Ginoo. Pasay luha kami, Ginoo. O ang hinungdan nga mao, Ginoo nga, wala na ang mabuhat na namong mission, Ginoo. Pasay luha kami, Diyos. Pasay luha kami. Ganihan kami karong Ginoo. Empower us, Lord. Embrace us, Lord. Gusto namo, Ginoo, nga karon, Ginoo, ang among commitment tihatan nimo, Ginoo. Among mabuhat, Ginoo. Dili lang pulo, kundi sa buhat, O Diyos. Salamat, Ginoo. Dihugi ang matang usa karon, O Diyos. Pag-usa, Ginoo. Dihugi ang matang usa karon. And once again, Lord, among ipanghayo, Ginoo, ang imong dihog wala ang Espiritu. Ikaw pa ang mga kasing-kasing. I-restore ni mo ang mga kasing-kasing, Lord. I-revive ni mo ang mga kasing-kasing, O Diyos. Mga kasing-kasing na naluya, Ginoo, Lord. I-revive ni mo, Ginoo. In the name of Jesus. Muna ang pag-ampo. O ganihan kami, O Diyos. Gamitan kami. Use us, Lord. Send us. Use us, mighty Lord. Walay lahi nga akong tinguha, Ginoo, akong ginabuhi, magamit niya ka mo, Ginoo. Na someday, Ginoo, makaiyon ka. Come, my good and faithful servant. Maproud ka na mo, Ginoo. Salamat, O Diyos. Salamat. Kay buhit ka nga, Ginoo. Ginoo ka sa gugma. Relay ko ka, O Diyos.
Isugin na ito mga iso from your heart. Ikan yun sa ato kasing-kasing. Anything na gusto na ito, i-commit diha sa Ginoo. Say that. O pangayuang siya sa Ginoo nga magkumat na. Hallelujah. Once again, empower your people. Restore, Ginoo, ang first love namin sa atin, Ginoo. Ginoo, ang first love namin. Tuloy ang Diyos. Sa pagtuman sa mga pulo. Sa pagtuman sa iyong isugo ka namin, Diyos. Sa pag-atiman, Ginoo. Sa mga tao na nagkakahalal ka namin, Ginoo. Salamat po. Dalayan yung Diyos. Umayaw na yung ngalan, Ginoo. Dalayan yung God, Lord. Salamat sa ayaw, Diyos. Salamat sa restoration, Lord God. Salamat sa ayaw, Lord. Dalayan yung ka. Dalayan yung ka. Umaya dulo ang ihatag-ihakan nila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Atong sa gawa di ka pa pangalan ng Lord.